Nakatutok ang maraming Pilipino sa confidential funds issue na basehan ng impeachment ni VP Sara. Pero isang abogado ng ICC may mas malaking bombang nakatago sa impeachment ni VP Sara na nagbabadyang sumabog. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. I understand. Kung gano'n, inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Confidential fund lang ba talaga ang dapat nating bantayan? Ito ang mas malaking pasabog. Nakatutok ang buong bayan mula sa palengke hanggang sa mga boardroom. Pinag-uusapan ang confidential funds. Nagagalit ang ilan, tumatawa ang iba. Viral na naman ang ilan sa mga memes. Pero habang abala ang marami sa paglalantad ng gastos, may isang tanong na hindi naririnig sa maingay na diskusyon. Bakit tila mas tahimik ang kampo ni VP Sara Duterte? May tila sagot, pero hindi ito basta-basta. Hindi ito ordinaryong news cycle. Hindi lang ito tungkol sa kung saan napunta ang pondo. Hindi lang ito debate ng mga mambabatas sa kamera. Kasi may niluluto pa lang mas mataas na tribunal na international pa. Pero ayon sa Billionaire News Channel, si Cristina Conti, isang assistant to counsel ng International Criminal Court, ay tahimik pero diretsong nagsiwalat kasama sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte ang issue ng Davao Death Squad. Yes, tama ang narinig mo, DDS. Ilang taon na ring hinahanap ang hustisya. Ilang pamilya na ang umiyak na tila walang naririnig ang pamahalaan. Akala ng marami tapos na ang istorya ng bumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero what if hindi pa pala nagsisimula ang totoong laban? Dahil ayon kay Conti, ang mga biktima ng war on drugs ay may malaking interes sa impeachment trial ni VP Sara. Karapatan nilang malaman ang buong katotohanan kung sino, bakit, paano nangyari ang mga patayan. Ito'y ayon sa Facebook post ni Conti noong June 7, 2025. Therefore, hindi lang ito tungkol sa pagiging vice presidente. Hindi lang ito usapin ng pondo. Ito ay maaaring maging tulay ng mga pamilya patungong hustisya. Nakasaad sa Article 5 ng impeachment complaint, ang akusasyong si Duterte ay sangkot sa murder, conspiracy to commit murder, continuing AG case via the Davao Death Squad. At hindi lang yan haka-haka kasi ayon sa dokumento, isang dating leader ng DDS mismo, SPO4 Arturo Las Cañas, ang tumistigo laban sa kanila. At ngayon, nasa ilalim siya ng witness protection ng ICC. Pero kung totoo ito, hindi lang pangalan ni VP Sara ang nakataya. Maaring bumukas muli ang mas matagal nang isinasarang kabanata ng kasaysayan. Isang kabanata ng pagdurusa, isang kabanata ng pananahimik. Kaya nga maraming Pilipino ang hindi pa nakakaamoy ng mas matinding pagsabog. Nakatingin tayo sa pundo, tama naman. Pero habang nakatitig tayo sa kaliwa, may paparating na kanan. Mas matindi, mas delikado, mas historical. At lalabas ang napakaraming mga issue na paniguradong nakakabit sa pangalan ng mga Duterte. Kung baka sa pelikula, habang binibilang mo ang bala, may granada na palang pinipindot. Therefore, ang impeachment trial na ito ay hindi lamang laban ni VP Sara Duterte para manatili sa pwesto. Ito ay tila magiging courtroom ng kasaysayan. Kung matutuloy, maaari itong maging entablado kung saan ang mga pangyayari sa nakaraan. Maaring dito unang mabibigyan ng liwanag ang mga tanong na matagal nang tinatakasan. Sino ang tunay na may utos? Nasaan ang ebidensya? May pananagutan ba ang anak ng dating Pangulo? Pero walang kasiguraduhan kung ito'y tuluyang uusad. Walang kasiguraduhan kung sino ang kakampi o kakalaban. Pero isang bagay ang malinaw, may mga mata sa labas ng bansa na siyang nakatingin. Ang ICC, ang mga biktima, ang kasaysayan, at syempre ang ating Panginoong Diyos. Therefore,
kung iniisip mong confidential funds lang ang dapat mong tutukan. Ngayong linggo, baka kailangan mong buksan ang radar dahil maaaring ang kasaysayan mismo ang sumusulat ng panibagong pahina at baka tayo ang huling makakaalam. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:8 verse 32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaibigan, sa gitna ng mga iskandalong pampolitika, sa bayang ingay ng media at mga akusasyong bumabato sa mga makapangyarihan, nananatili ang isang hindi natitinag na katotohanan at ito ang ating Panginoong Hesus. Hindi lingid sa ating kaalaman na maraming taong naghahanap ng hustisya, hinahanap ang kasagutan sa mga tanong na hindi sinasagot. Ngunit ang tunay na hustisya, kaibigan, ay nagsisimula hindi sa korte ng tao, kundi sa puso ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ang katotohanan. Hindi siya natatakot sa liwanag. Hindi siya nagpapanggap. Sa Kanya, walang itinatago. Kaya kung nais nating tunay na malaman ang buong istorya, hindi lamang ng impeachment o ng mga patayan, kailangan muna nating humarap sa Kanya. Kapag pinili natin ang ating Panginoong Hesus bilang pamantayan ng katotohanan, kaibigan, tayo pinalalaya sa bulag na katapatan sa politika, sa kasinungalingan, sa takot, at sa pagkibit-balikat. Sa halip, tinuturuan tayong manindigan sa tama, kahit masakit, kahit mag-isa. Kaya ngayon, higit pa sa pagtutok sa headlines, tumutok tayo sa ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang banal na kasulatan, ang Biblia, na magtuturo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang hukom na makatarungan. Siya ang nagsabing mapapalad ang mga inaapi sapagkat sila'y haaliwin. Mateo 5 verse 10. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang katotohanan na nagpapalaya. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bayan o aming Panginoong Diyos, Ikaw lamang ang aming matibay na sandigan. Tanggalin niyo po ang mga takip ng kasinungalingan at ilantan niyo po ang liwanag ng hustisya. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang manindigan sa katotohanan kahit hindi ito popular. Lalong higit, Panginoon, turuan niyo po kaming makita ang katotohanan sa aming Panginoong Kristo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. At turuan niyo po kaming manalig hanggang sa huling hininga ng aming buhay. At habang kami po ay naghihintay ng pangalawa po ninyong pagdating. At tunay nga po, Panginoong Diyos, na malapit na po kayong darating at tunay na Ikaw ang nagwagi at mananatiling wagi magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at inyo po kaming tanggapin sapagkat aming inaalay, Panginoon, sa inyo ang aming buhay, ang aming puso mula ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.